Ang ating tagapagsalita, walang iba kundi ang ating kaibigang pastor. Walang iba kung hindi ang ating evangelist, Bishop Freddy De Vega, to preach to us the Word of God. Hey. Amen. Thank you so much, Pastor Emerson. Upo na po tayo. So, good afternoon everyone sa Victory Fundamental Baptist Church. At ito po ay last minute na napagpasyahan po natin kasi ang mga taga-Victory po, actually po, miss na po nila ako. Ano po? So, ang Victory Fundamental Baptist Church po ay ang church na pinagpastoran ni Pastor Annie Mabalot. At alam natin siya po, nung pandemic ay kinuha ng Panginoon. So, please continue to pray for Victory Fundamental Baptist Church. And I'm very happy to see them faithfully serving the Lord sa kabila po ng kanilang naging sitwasyon. Kaya, nung nakita ko po na yung oras mukhang magtatama, right away, sabi ko, Pastor Mark J., try natin na baka po pwedeng sa preaching time, makasabay sila sa atin. And I praise the Lord sapagkat nung nag-thumbs up si Pastor Mark J., ibig sabihin, Victory Fundamental Baptist Church, kasama namin kayo. So, hindi man physically, nandiyan ako sa inyo, pero nandito pa rin yung pagkakataong makapagmiministeryo. Of course, ang mga taga Jesus the Bread of Life Baptist Church sa pangunan ni Pastor Mark J. So, alam ko, miss na miss din nila ako, no? So, the same thing sa akin. Namimiss ko po sila and I'm very happy na sila'y nagpasya na makasama natin. And we want to thank Pastor Emerson for allowing our members there to be with us. At syempre pa, yung mga mahal nating kaibigang pastor. So, nakaka-overwhelm ang ginawa ng Panginoon kaninang umaga. Are you happy na marami po ang nag-profess? More than 200, imagine. So, at ang mensahe po, very clear na tungkol po sa salvation. Kaya naniniwala po ako na ilan lang po ang magtotoo roon. Sulit na po ang inyong evangelistic meeting. Amen? So, kaya ngayong hapon, napakasarap bumalik sa panahon na ang mga mananampalataya, pagka po nasa service, kapag ka makikinig ng salita ng Diyos, mga buhay na buhay. Amen? Opo, kasi ngayon na masasabi po natin, dito man sa Amerika o sa iba't ibang lugar, isang medyo malungkot na tanawin na parang kailangan tatapikin mo talaga para gumalaw. Kailangan sususian mo para po gumalaw. So kaya isang bagay po na nakikita nating dahilan kung bakit once in a while, magandang nagkakandak ng revival meeting na katulad po nito at umaasa po ako na ngayong hapong ito, pagpapalain po tayo ng Panginoon. Amen? So, sige po, dadako na po tayo sa Baptist Favorite. Ano po ang Baptist Favorite? Pero ba't ganun kayong sumagot? Diba? Parang ang lungkot nyo sa Baptist Favorite. Ano po ang Baptist Favorite? Ayan, ito po ang paborito natin at patunayan po natin sa Panginoon ngayong hapon na ito talaga ang ating paborito. Okay? Buksan na po natin ang ating mga Bible sa aklat bago po ang Genesis. Bago po Genesis, ano po? Revelation. Okay? So, dahil uulit-ulit tayo ng pagbasa. Revelation chapter 2. May I request everybody to please stand up? Ang message po natin ngayong hapon ay pinamagatan ko pong let us choose to be revived. Let us choose to be revived. Naniniwala po ako na ang revival po ay desisyon. Ang ibig ko pong sabihin, ang bawat isa, ang bawat mananampalataya ay nasa kalagayan na kailangang gumawa ng pagpapasya kung talagang gusto po natin ng revival. So, liliwanagin ko po yan, pero basahin muna po natin ang ating teksto at naniniwala po ako na excited na po tayong lahat. Amen? Revelation chapter 2, ganito po ang sabi ng Bible, beginning verse number 1. Unto the angel of the church of Ephesus write, This thing saith he that holdeth the 7 stars in his right hand, who walketh in the midst of the 7 golden candlesticks. I know thy works, and thy labor, and thy patience, and how thou canst not bear them which are evil, and thou hast tried them which say that they're apostles, and are not, and hast found them liars, and hast borne, and hast patience, and for my name's sake hast labored, and hast not fainted. Verse number 4. Nevertheless, I have somewhat against thee,
because thou hast left thy first love. Remember therefore from whence thou art fallen, and repent, and do the first works, or else I will come unto thee quickly, and will remove thy candlestick out of his place, except thou repent. But this thou hast, that thou hatest the deeds of the Nicolaitans, which I also hate. He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. To him that overcometh will I give to eat of the tree of life, which is in the midst of the paradise of God. Again, the title of my message this afternoon, let us choose to be divine. Let us pray. Our gracious, loving Father, our God in heaven, we are here today, humbling ourselves before you, praying for your blessing and praying for your message. Ikaw po ang siyang umabot sa puso ng bawat isa. May you reach the heart of the individual, Heavenly Father. And please, Lord, ikaw po ang magsakatuparan ng desire ng church na ito. Ang muli po, magpadala ka ng revival sa puso ng iyong mga anak. I pray, O Father, that you will continue to work in my life. May you continue to use me for your glory and for your honor. May you challenge your people, Heavenly Father. And please, Lord, magpakahayag ka po sa amin sa mensaheng ito. Ito po ang aking panalangin, O aming Ama. Taglay po sa puso ang pagtitiwala ng iyong magiging makapangyarihang paggalaw sa aming kalagitnaan. At ang bawat isa po'y magkakaroon ng mapagpasakop na puso na kung saan dakilang Diyos makikinig sa iyong tinig ngayong hapong ito. Bless us, O Lord, we pray. For all of these things we ask and pray in Christ's most precious name. Amen. Amen. You may now be seated. Upo na po tayo. Sa verse number 5, malinaw po mga kapatid na meron tayong choice. Tayo po ay pwedeng magpasya. So ang ating pong magandang maunawaan, ito pong ating binasa ay ang patungkol sa isang church. At ito po ay ang Ephesus Church. Meron pong 7 churches na binanggit dito po sa Book of Revelation. At ito po yung naglalarawan ng mga churches sa iba't ibang panahon. At ngayon po sa ating magiging mensahe, gusto ko pong tutukan po natin ang Ephesus Church. At samantalang nakikinig po tayo, pagmasdan po natin ang larawan ng church na ating pong kinabibilangan. Again, ang revival po ay kailangang pagpasyahan. Ito po ay kailangan po nating piliin sa ating pong buhay. In reality po, as we go along, as we continue on in the Christian life, let us face the fact na talagang along the way, because of the many problems, battles, o kung ano man na po pwedeng mararanasan natin sa ating lakbay, po pwedeng dumating sa pagkakataon na tayo po ay maapektuhan, na tayo po ay manghina, na tayo po ay manglamig, na tayo po ay talagang dumating sa punto na masasabi po nating makaisip ng pagtalikod. At yan po ay hindi kalooban ng Panginoon. Kaya nga napakaganda na tayo po ngayong hapon sa pinaka-essence ng gathering po natin, ng revival meeting na ito, allow the Holy Spirit to work in your heart, allow the Holy Spirit to work in your heart and to talk to you, and please, be submissive sa kung ano po ang gusto ng banal na Espiritu. Nowadays, I can say, na talagang sa magiging pagkukumpara po natin sa araling ito, makikita nyo po na totoong-totoo maging sa ating panahon ang pangyayari ng panglalamig sa buhay ng mga mananampalataya o ng mga churches na nung sa pasimula ay napakaayos, pero sa naging pagpapatuloy, dumating sa tinatawag na panglalamig, panglulupaypay at panghihina. Kaya ang sabi po ng verse number 5, remember therefore from whence thou art fallen, and repent, and do the first works, or else I will come unto thee quickly, and will remove thy candlestick out of his place, except thou repent. Again,
Desisyon po natin ang kinakailangan para sa kaganapan po ng ating revival. Walang problema sa salita ng Diyos, lalong walang problema sa pagkilos ng Banal na Espiritu. Mga kapatid, ang bahagi na lang na kailangan po nating bigyang pansin ay ang ating mga sarili, sapagkat laging involved ang decision po natin sa mga bagay na gusto po ng Diyos na papangyarihin. Meron pong laging human side. Meron pong human accountability and responsibility. And if you are really sincere that you really want revival, sinasabi ko po sa inyo, kailangan po nating magpasya na piliin po natin na tayo po ay ma-revive. Amen? Pag-aralan po natin ang church na ito. Again, isa po ito sa 7 churches na nabanggit dito po sa Revelation. And I believe, mga kapatid, ang Ephesus Church ay kapupulutan po natin ng aral. At ito po'y magiging paalala po sa atin or marahil magiging pagsaway ng Diyos sa ating presenting spiritual na kalagayan. Ilang bagay po ang gusto kong pansinin po natin mula po sa mensaheng ito. Number 1, it is good to consider the church in their beginnings. Ang church na ito sa kanilang pagsisimula. Ang sabi po, mga kapatid, sa verse number 2, I know thy works and thy labor and thy patience, and how thou canst not bear them which are evil. And thou hast tried them, which say that they are apostles and are not, and hast found them liars, and hast borne, and hast patience, and for my name's sake hast not fainted. So, kung titignan po natin ang mga pahayag na ito, ang church ng Ephesus sa paglalarawan ay napaka-ideal. Amen? Napaka-inspiring because of their dedicated service. Pag kinuha po natin yung diwa, mga kapatid, klarong-klaro po na sila ay kahanga-hanga sa kanilang pagsisimula bilang church, sapagkat pinansin po dito yung kanilang works, yung kanilang labor, yung kanilang patience. I remember yung pong Thessalonian church, si Paul malayo sa kanila. Pero ano ang sabi ni Paul sa 1 Thessalonians 1 and verse number 3? The idea is the same. Ang sabi po niya sa 1 Thessalonians chapter 1 and verse number 3, remembering without ceasing your work of faith and labor of love and patience of hope. So ito po ang kapansin-pansin. Ito po ang kapuna-puna. Mga kapatid, how they started, napakaganda po na makita natin yung dedication nila when it comes to service. Kung gaano sila kasipag, kung gaano sila magtrabaho, kung gaano sila magpagal, at handa silang magtiis way back nung sila po ay nagpapasimula. So we can see the dedicated service of this church. Ang tinatalakay po natin, the church in their beginnings. Yung church ng Ephesus, nung sila'y nagsisimula. The same thing is true to the many churches nowadays. Na sa pagsisimula po, mga buhay na buhay, ang sisigasig, ang sisipag, at yan ang tanawin na nais makita ng Panginoon. And as you listen to this message, please be true. Maging totoo po tayo sa sarili natin. Usapan mang church o usapan Kristiyano, ikaw nung nagpasimula, ikaw nung iligtas ng Panginoon, paano ka naglingkod? Mga kapatid, we can say na ang church sa kanilang pagsisimula, very dedicated sa kanilang service. Hindi lamang po dedicated service ang mapapansin natin sa kanila. Sabi ko nga po, kung may mga matatamis na tanawin sa buhay ng church, ito yung makikita nyo po na yung mga mananampalataya, excited na uma-attend, yung mga mananampalataya, buhay na buhay ang fellowship, na yung mga mananampalataya, talagang involved na involved sa ministry, nandoon po yung zealousness, yung kanilang diligence, nandoon yung talagang tinatawag nating eagerness and excitement to serve God, to do things for God. Yung pong larawan na yon ang napakasarap na tanawin sa paningin ng ating Panginoon. And another thing that we can notice sa church na ito, sa kanilang pagsisimula, hindi lamang yung kanilang dedicated service, but also we can see sa church na ito, mga kapatid, yung kanilang definite stand. Ang ibig sabihin po, yung kanilang matibay na paninindigan. Na ang sabi po, and thou hast, ang lino po doon sa verse number 3. Pansinin po natin,
Sa verse number 2, I know thy works and thy labor and thy patience, and how thou canst not bear them which are evil. Listen to this. Ang makikita po natin sa church na ito, ayon sa pagsasaad, ayon po doon sa pagbabanggit, mga kapatid, sila yung tipo ng mananampalataya na hindi aayon sa mga likong bagay. Ang ibig sabihin po, mga kapatid, pag ito ay worldly, hindi nila sasang-ayunan. Pagka ito'y pangkalayawan, pagka ito'y pangkamunduhan, kapag ito'y lihi sa kalooban ng Panginoon, kapag ito'y masama, hindi nila kinukonsinti ang kasamaan. Ganyan sila ka-definite kung ang pag-uusapan stand. You better listen. Why? Because even in our churches today, dumarating sa point na naghahanap na sila ng hindi kasing higpit ng Baptist. Diba? Ngayon po, yun ang makikita nating nakakalungkot na katotohanan eh. Sa observation po, ang maraming mananampalataya ngayon, ang hinahanap nila kaluwagan. Na parang nag-church ka, pero sana sa church natin, pwede ang lahat. Pwede yung damit na gusto nating isuot. Pwede po yung mga activities ng mundong ito na gusto nating gawin. Pwede pa rin pong nagbibisyo. Pwede pa rin pong kaayon ng mundo. Mga kapatid, hindi po yan ang konviksyon na nararapat sa mga tunay na mananampalataya. Ang kalooban ng Panginoon, ang mga mananampalataya, maging katulad ng Ephesus Church, mga kapatid, na sinasabi po na hindi nila sinasang-ayunan ang kasamaan. Baptist churches, kailangan nating tumayo sa tamang paninindigan. Amen? Doon pa rin po tayo sa old-fashioned way. Doon pa rin po tayo sa old-fashioned preaching. Doon pa rin tayo sa katotohanan na dapat pag Kristiyano may paninindigan. Hindi po yung para ma-please lang ang tao, i-welcome natin ang lahat, kahit mga lihis sa kalooban ng Panginoon. We can see that in this church, mga kapatid, sila po'y hindi lang dedicated sa kanilang service. Makikita nyo po, they are very definite in their stand. Talagang paninindigan nila. Yung mali sa Biblia, mali para sa kanila. Yung hindi aayunan ng Diyos, hindi po nila sasang-ayunan. Ngayong panahong ito, nakakalungkot man, pero ang totoo po, para lang po ma-welcome ang lahat, papayagan na ang kahit ano. Mga kapatid, mga minamahal, masasabi ko po that this church, in their beginnings, sila po'y makakakitaan ng dedicated service, ng tinatawag nating definite stand. Not only that, mga kapatid, makikita nyo rin po yung kanilang discerning spirit at yung kanilang depth in the Scripture. Yung pong talas ng kanila pong discernment, yung Espiritu ng Diyos na very visible sa kanila. Yung bang punto na alam nila pag hindi katotohanan, alam nila pag hindi katuruan ng banal na kasulatan. Ang sabi po, I know thy works and thy labor and thy patience, dedicated service. And how thou canst not bear them which are evil, definite stand. And thou hast tried them which say that the apostles, sabi niya, sinuri nyo, sinubok nyo, talagang siniyasat nyo yung mga nagsasabi na sila ay mga tagapangaral, na sila ay mga apostol, na sila po'y mangangaral ng katotohanan, siniyasat nyo sila at nakita nyo na sila'y hindi tunay. Wow! Ang sarap mag-develop sa church ng mga mananampalataya na hindi sumasamba lang, na hindi nagsisimba lang, kundi talagang natututo. Amen? Tumatalas yung kanilang discernment, yung milalim sa salita ng Diyos. Yan po ang isang nakakatuwang mamasdan sa mga churches, particularly, sasabihin ko po sa inyo, nung nasa early years po ako, ng buhay ko po, bilang Kristiyano, bilang Baptist, one thing na na-appreciate ko sa Baptist ay ang talas at ang lalim sa salita ng Panginoon. Amen? Lalo na na-expose pa po ako sa ACE, na kung saan mga bata pa lang tinetrain na sila sa salita ng Diyos. Imagine chapter ang pinamememorize sa kanila. Sa panahon po natin ngayon, napakaraming mga Kristiyano kayang magkabisa ng maraming bagay.
Okay? Pero kamusta po pagdating sa salita ng Diyos? Mga kapatid, yun po ang tanawing napakaganda na nung nagpapasimula po sila, nung nasa early years sila, nung nasa starting pa lang po sila ng ministeryo, mga kapatid, katulad ng larawan ng maraming mga churches na nung nagpasimula, sila ay mga dedicated pagdating sa serbisyo. Sila po ay mga definite sa kanilang conviction and stand. Sila po ay mga matatala sa usapan ng discernment at malalalim sa salita ng Diyos. The church, in their beginnings, very commendable. Kapuri-puri po sila sa Panginoon. At iyan po'y klarong-klaro na nakita natin sa usapan ng works, sa usapan ng labor, sa usapan ng patience. Alam niyo po, napakagandang makita natin yung relevance nito eh. Kasi pag pinag-usapan ng work, yan po ay maliwanag na produkto ng pananampalataya. Kasi it is very easy to say na tayo po'y saved, na tayo po'y nanampalataya sa Panginoon. Pero mga kapatid, dapat maintindihan nyo po na ang genuine faith, merong patunay po yan. May bunga yan. Remember, yung pong writer ng Hebrews, hindi ba ang sabi niya sa Hebrews chapter 6 and verse number 9? But beloved, we are persuaded better things of you, things that accompany salvation, though it does speak. Hindi ba ang sabi ni Pablo sa Philippi or sa Philippians chapter 2 and verse number 12, wherefore as ye have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. Why? For it is God which worketh in you both to will and to do of His good pleasure. Ang pagbabago ng buhay ay kapahayagan ng pagkilos ng Panginoon. Ang kasigasigan sa ministry, ang pagtatrabaho sa gawain ng Panginoon, ang dedication ng mga mananampalataya, yan po'y mga pruweba ng pagkilos ng Diyos sa buhay ng isang tunay na may pananampalataya. Amen? Not only that, yung usapan ng pag-ibig, alam naman natin na ang pag-ibig, pag pumasok sa puso ni numan, hahamakin ng lahat, masunod ka lamang. Ang isang taong totoong nagmamahal, hindi takot masaktan, hindi takot mapagod, hindi takot maghirap. Pag nagmamahal, willing na harapin ang lahat, maipadama lang ang pagmamahal. Yun ang church na ito. I know thy works and thy labor. Dalawang magkaugnay. Yung work at saka yung labor. Mga kapatid, yung work, bunga ng pananampalataya. Yung labor, yan po'y patunay ng pagmamahal. Opo, pagka nagsasabi yung taong mahal ka, pero hindi handang mahirapan, balikan nyo yung mga ligawan moment. Ano yung mga tiniis mo? Mister. Ano yung mga sinuong mo? Mister. Ano yung mga sakripisyo mo? Mister. Diba? So, ang dami. Walang problema yung layo sa'yo. Walang problema yung panganib sa'yo. Walang problemang mapapagod ka. Walang problemang gagastos ka. Pag nagmamahal, mga kapatid, willing na harapin ang lahat. Amen? And then sa usapin ng doktrina, dahil ang totoong Kristiyano alam na may panahon, katakdaan ng panahon, hindi September 23. Didiretsuhin ko na po kayo. Huwag nyo nang problemahin kung kailan ang pagbabalik ng Panginoon. Hindi para sa atin yon. Ang bigyang pansin po natin, anumang oras, anumang araw na siya'y dumating, ang problemahin natin, yung spiritual na kalagayan natin. Be faithful para anumang oras dumating ang Panginoon, areglado tayo. Opo. Kasi nagpapakadalubhasa, tinutuklas pilit, gumagawa ng kung ano-anong pagsusuri. Alam niyo po ba na hindi yun ang gusto ng Panginoon sa atin? Nasuriin natin kung kailan. Ang gusto ng Diyos, magpakatapat tayo dahil tiyak na siya ay darating. Amen? Wherefore be ye also ready, for in such an hour as ye think not, the Son of Man cometh. I am telling you, pag ikaw ay totoong Kristiyano, ikaw ay Bible believer, walang pagdududa, naniniwala ka, any moment, babalik ang Panginoon. Amen? Yun po yun. Ayan, meron na namang sumablay. Predict ng predict kasi. Hindi ko alam kung nagsusulitaryo yan nung binasa po yun eh. Ang Biblia po ang nagtuturo na babalik ang Panginoon. At alam niyo po yung mga handang magtiis? Uy, kapatid,
Bakit ang dami mo ng persecution? Kapatid, bakit ang dami ng mga nararanasan mo sa lupa, pero tuloy-tuloy ka pa rin? Ba't hindi ka pa rin bumibigay? Ba't hindi ka pa rin bumipitaw? Bakit ang tapat-tapat mo pa rin? Bakit active na active ka pa rin? Handa kong tiisin ng lahat. Bakit? Sapagkat ang lahat ng ito ay sa lupa lang. Sapagkat ang lahat sa mundong ito'y matatapos. Pero isang araw, babalik ang Panginoon. Amen? Kaya ang tawag doon, patience of hope. Di ba? Patience because of hope. Meron tayong blessed hope. Kinanta natin kanina, ayos na ayos. Amen? Enjoy na enjoy nga tayong kinakanta natin yan, mga kapatid. So, sila po ay masasabi nating kapuri-puri sa kanilang pagsisimula. The church in their beginnings. Dedicated service, definite stand, discerning spirit, depth in the scripture. Ang galing nila sa Bible. Opo, ang galing nila sa Bible. Ngayon, may mga ang tagal-tagal na miyembro ng church, nakapanood lang sa YouTube, may mga nag-present lang ng kung ano-anong strange doctrine, right away, na-convince. Magugulat ka na wala sa church, ni hindi kilala kung sino yung nagtuturo. Tapos ang mga bagay na ipinipresenta, hindi naman talaga talata, kundi kung ano po yung kanilang aral sa aklat. Mga kapatid, ang tunay na Kristiyano dapat ang lalim, hindi sa kung ano-anong aklat, dapat ang lalim natin sa salita ng Diyos. Amen? Kaya ang isang magandang kalidad ng Kristiyano, yung hindi basta-basta madadaya, yung hindi basta-basta may isahan. Kaya nga sabi ko po sa inyo, sa panahon po natin ngayon, ang pinakapanganib po, yung idea na may mga deception po, mga kapatid. Kaya nga importante yung lalim sa salita ng Diyos. The church, in their beginnings, verses 1 to 3. Ikalawang tatalakayin po natin, the coldness and the backsliding of this church. The coldness and the backsliding of this church. Ang sabi po, mula sa unang mga binanggit sa talata, I know thy works, and thy labor, and thy patience, and how thou canst not bear them which are evil, and thou hast tried them which say that they're apostles and are not, and hast found them liars, and hast borne and hast patience, and for my name's sake hast not fainted. Ang gaganda po, mga kapatid. Ano ang silbi ng ganda ng simula kung hindi naman magpapatuloy na gayon? Amen? What I meant to say, ano ang silbi na napakatapat mo kahapon kung malamig ka na ngayon? Napaka-active mo before kung inactive ka na ngayon. Napaka-faithful mo noon nagsisimula, pero unfaithful ka na ngayon. Napaka-giver mo noon kung madamot ka na ngayon. Ang ibig sabihin, ano ang tamis ng ganda ng kahapon kung ito ay nagmaliw, mga kapatid? Kita nyo naman, Tagalog na Tagalog po yan. Di ba? Sana po habang nagpapatuloy tayo, ang idea po, yung sinabi ng kanta, the longer I serve Him. Kung matinig ay malalim. Diba? The longer I serve Him, the sweeter it grows. Yun ang dapat. Pero sa kaso nila, hindi po ganon. Ang makikita natin, their coldness and their backsliding. Ang sabi niya, nevertheless, I have somewhat against thee. Tandaan po natin, na ang nagsasalita ay ang Panginoon. At hindi ho natin dapat ituring na mababaw. Makinig po kayo ngayong hapong ito. Kung ituturing niyo pong mababaw ang sinabi ng Panginoon na ito, there is something wrong in you. Kasi kung talagang Kristiyano ka, dapat seryosohin mo yung sinasabi ng Panginoon. Dapat bigyan mo ng weight yung sinasabi ng Panginoon. Huwag mong tingnang magaang. Ang sabi ng Panginoon, malinaw po, nevertheless, I have somewhat against thee, because thou hast left thy first love. Mga kapatid, baka nandun na tayo sa ganung kalagayan. Huwag mong lokohin ang sarili mo. Alam mo na napaka-active mo nun. Ang katibayan, kumpleto ka nga sa pag-attend sa service Ngayon mga kapatid, hindi kumpleto. Kahit ang araw ng linggo, ang dali-daling na i-give up ng maraming Kristiyano. Baka kala nyo, baliwala sa Panginoon yun.
Markado ng Diyos yun. Kung ikaw mabait na anak, huwag mong babaliwalain kapag ka nasasaktan mo ang damdamin ng magulang mo. Nakuha niyo po, mga kapatid? Di ba? Anong klaseng anak ka? Nagagawin mo lahat ng gagawin mo. Wala kang pakialam sa nararamdaman ng magulang mo. Kung ikaw ay matino at mabuting anak o kumikilala sa kabutihan ng magulang mo sa iyo, hindi mo dapat babaliwalain na doon sa mga ginagawa mo, baka nasasaktan mo na siya. Mga kapatid, let us take this message seriously because this is actually the expression of the heart of our Lord Jesus Christ na natutuwa siya sa kanilang pagsisimula. Pero ang sabi po, nevertheless, I have somewhat against thee because thou hast left thy first love. Dati napakasaya mong nagbibigay. Bakit ngayon puro reklamo ka na? Ang dami ng murmurings. Bakit dati excited ka na umaattend sa service, pero ngayon parang burden na sa'yo ang pag-attend? Bakit dati nagigilty ka pag hindi ka nakakapunta sa church, pero bakit ngayon parang ang pakiramdam mo na isahan mo pa yung iba? You better examine yourself this afternoon. Malaking problema mo kung sinabi ng Panginoon na laban siya, pero ang gaang sa'yo. Ha? Itatrato mo yon? Nasabi ng Diyos, nevertheless, I have somewhat against thee. Because thou hast left thy first love. Hindi na po tayo para mga pa. Sinabi na ng Panginoon kung saan siya laban. Laban siya doon sa ginawa ng Ephesus Church na iniwan nila ang una nilang pag-ibig. Mga kapatid, alam nyo, sinisilip ko po ito sa dalawang kalagayan. Na po pwedeng nandoon pa rin po yung mga dati mong ginagawa, pero ginagawa mo na lang. Are you listening? Nakakasunod po kayo sa flow ng thoughts, ng message natin? Brethren, it is very possible na uma-attend ka pa rin naman. Na kumakanta ka pa rin sa choir. I mean, ginagawa mo pa rin yung mga services mo para sa Panginoon. But your heart is not there anymore. Posible po ba yun? Posible pa po ba yun, mga kapatid? Posible po ba na uma-attend? Ginagawa naman, nagsiserve naman, involved naman sa ministry, pero may problema pa din. Bakit? Kasi ang gusto ng Diyos, gagawin mo ang lahat sa pag-ibig. That everything must be done in charity. Ano ang sabi ng 1 Corinthians 13? Buksan niyo po. Sa 1 Corinthians chapter 13, kung kukunin niyo po yung concept ng puntos na ibinibigay ko sa inyo, dito po makikita niyo na posible pala yun. Na ang sipag mo, na nagmiministeryo ka, na umaawit ka, na nag-a-usher ka, na ikaw ay dumadalo, posible po pala yan, mga kapatid. Pero wala na ang puso mo sa ginagawa mo. Para magaang. Marami pong mga mananampalataya ngayon, they are doing things because na-use na lang po, na ginagawa, parang routine, mechanical, hindi mo na-feel ang heart habang ginagawa yan. Ito'y nangyayari, mga kapatid. Kaya ang sabi po sa 1 Corinthians chapter 13, di ba? Ito po yung love chapter that the Apostle Paul emphasized and exalt yung pong halaga ng pag-ibig. Ang sabi po ng verse number 1 ng 1 Corinthians chapter 13, though I speak with the tongues of men and of angels and have not charity, I am become a sounding brass or a tinkling cymbal. And though I have the gift of prophecy and understand all mysteries and all knowledge, and though I have all faith so that I could remove mountains and have not charity, I am nothing. And though I bestow all my goods to be the poor, and though I give my body to be burned, and have not charity, it profited me nothing. Sino sa inyo nakakaramdam ng puso ng Diyos ngayon sa message na ito? Nagsiserve ka. Gifted ka. May sakripisyo pa nga eh. Pero anong sabi niya? Kahit gawin mo lahat yan, kundi naman wala na yung pag-ibig, wala raw pong kabuluhan ng lahat. Kaya sabi niya sa last verse, sa 13, now abideth faith, hope, charity, these three, but the greatest of these is charity. Napakaseryoso ng Panginoon.
Sabi niya, ang sipag niyo dati. Ang lalim niyo. Ang tuwid ng lakad niyo. Pero parang ang gusto niyan sabihin, ano na nangyari? Ba't nagkaganyan na kayo? Bakit parang mabigat na para sa'yo? Na ginagawa mo naman, nagpapatuloy ka pa rin naman, pero parang wala na yung intimacy, wala na yung affection, wala na yung heart, wala na yung joy, wala ang pag-ibig. Kaya wag niyo pong gawing ang revival meeting parang activity lang. Itrato niyo po na ang revival meeting ay pagkakataon for us to feel the heart of God and to give God an opportunity again to work in our lives. Amen? Gabi nating pagkakataon po yan. Nevertheless, I have somewhat against thee because thou hast left thy first love. Mga kapatid, mga minamahal, meron tayong tinatawag na weakness and wickedness. Like in the life of the Apostle Peter. Kilala po natin siya. Isang tao na hindi natin makukwestiyon kung ang pag-uusapan po ay yung pag-ibig niya sa Panginoon. Pero dumating sa punto na kinwestiyon ng Panginoon. Why? Kasi siya yung tipong nagsasabi o ang paniniwala niya, mahal niya ang Panginoon, pero wala na siya sa dating lugar niya sa Panginoon. Kaya nga dalawa po yung idea. Yung idea po, rebuke, na baka ginagawa mo pa nga yung mga gawain mo, pero wala na yung pag-ibig. Or, yung isang idea, baka ang kaso mo na, iniwan mo na yung mga dati mong ginagawa sa Panginoon. Maghahanap din po ang Diyos, mga kapatid. Hinahanap din po ng Diyos yung dating excitement mo sa lahat ng ginagawa mo para sa Kanya. Hinahanap din ng Panginoon yung bang talagang tinatawag nating willingness mo na magsakripisyo para sa Kanya. At harapin ang lahat para sa Kanya. Hinahanap ng Panginoon yan. Kaya dito po makikita nyo that even the Apostle Peter, nagkaroon siya ng problema na bagamat sa totoo lang, I believe, mahal talaga ni Peter ang Panginoon. Pero bilang kahinaan, at ito naman ay posibleng mangyari sa atin, na maybe mahal natin ang Panginoon, pero nawala na tayo doon sa lugar na inaasahan ng Panginoon na dapat sana nandoon tayo. Sabi ko nga, sasayangin nyo ba yung lahat ng ginawa natin nung mga early years ng buhay natin sa ministry? Na kung kailan malapit na ang pagbabalik ng Panginoon at saka ka patatalikod? Kung kailan malapit na ang pagbabalik ng Panginoon at saka mo pa ititigil yung mga ginagawa mo para sa Kanya? Mga kapatid, kung paanong ginawa mo yan, lalo na nung nagsisimula ka, the more na dapat mong pagpatuloy yan sapagkat natitiyak ko na ang pagbabalik ng Panginoon ay mas malapit na kaysa doon sa una na ating pinaniwalaan na siya'y babalik. Amen? Yes, mga kapatid, it is very important to consider. Ang sabi po niya kay Peter, Simon, son of Jonah, lovest thou me more than this? Ano sagot ni Peter? Eh di syempre yung isasagot din natin. Sino ba naman sa inyo ang pagtinanong, mahal mo ba talaga ang Panginoon? Ano isasagot nyo? Sasabihin nyo, hindi kita mahal Panginoon. Yan ba isasagot nyo sa Kanya? For sure, ang sasabihin nyo po, yes, Lord. Like Peter, yeah, Lord, thou knowest that I love thee. Ano sabi niya? Feed my lambs. For the second time, the Lord Jesus asked Peter again the same question. Lovest thou me? And then, ano sagot ni Peter? Yeah, Lord, thou knowest that I love thee. Feed my sheep. But listen, for the third time, the Lord asked Peter again, lovest thou me? What happened? He cried. Iyak si Peter. Mga kapatid, mga minamahal, kasi po, yung pangatlo, hindi basta sagot lang. May realization. Meron pong sensitivity.
na may gustong iparating ang Panginoon. Mga kapatid, the same thing na magandang may accomplish sa buhay natin ngayon, na pwedeng ilagay natin sa imagination natin that here is the Lord asking us kung mahal ba natin talaga siya. Don't just answer, try to feel His heart. Sa ikatlo, iyak na siya. Bakit? Kasi naisip siguro ni Peter, di ba, dahil mahal ko siya noon, nasa tamang lugar ako. Dahil mahal ko siya noon, napaka-aktibo ko. Dahil mahal ko siya noon, nakatayo ko para sa kanya. Tapos ito ko ngayon, sabi ko, mahal ko siya, pero wala na ako sa dating lugar niya. Wala na ako sa kalooban niya. Tumalikod na ako. Lumayo na ako. Mga kapatid, huwag niyong gawing activity lang ang revival. Gawin yung pagkakataon to again. Express your love to God. And then, tell God, Lord, mahina lang ako, pero sa totoo lang, mahal kita. At gusto kong gamitin ang pagkakataon ito ng revival upang muli ipadama ko sa iyo ang aking pagmamahal. Ganda-ganda ng pagsisimula. Puno ng puso sa lahat ng ginagawa. Kaya masayang umaattend dahil mahal na mahal ang Panginoon. Kaya walang panghihinayang sa first fruits, second fruits, third fruits. Lahat ng giving, lagi kasama. Bakit? Puno ng pagmamahal sa Panginoon. Pero anong naiba? Iniwan natin ang ating unang pag-ibig. Kapatid, sa unang puntos natin, the church in their beginnings. Sa ikalawang puntos natin, the coldness and backsliding of this church. Pangatlo po, the challenge to bend. The challenge to bend. To bend our hearts. To bend our knees, to humble ourselves before the Lord, to repent, mga kapatid. Yun po ang sinabi niya sa verse number 5, when Jesus Christ expressed His heart, nevertheless, if someone against thee, because thou hast left thy first love. Kaya ang sabi niya, verse number 5, remember therefore from whence thou art fallen, and repent, and do the first works, or else I will come unto thee quickly, and will remove the candlestick out of its place, except thou repent. Tandaan niyo po ito, hindi nagbago ang Diyos kailan paman. Hindi nagbago ang katapatan ng Panginoon. Hindi nagbago ang kabutihan ng Panginoon. Pero bakit na iba ang lahat? Wala sa Diyos ang problema. Nasa atin ang problema. Baka nagsawa na tayo. Baka nang himagod na tayo. Mga kapatid, kung sakali man, itong revival meeting na ito ay panawagan ng Panginoon to again bend our hearts and bend our knees, ask for God's forgiveness and express your heart to God once again, that because you really love Him, babalikan mo yung mga dati mong ginagawa para sa Kanya. Amen? Remember therefore from whence thou art fallen, and repent, and do the first works. Muling ibalik ang tamis ng pag-ibig. Sayang naman ang pusong, tama ba yung lyrics ko? Huwag niyong isiping magaang sa Diyos yung pagbabago mo. Huwag niyong isiping wala lang sa Diyos yung naging pagtalikod mo. Huwag niyong iisipin na hindi naapektuhan ng damdamin ng Diyos, na iniwanan mo siya mula sa pag-awit mo sa choir, na iniwanan mo siya mula sa pagsusuko mo ng buhay, na iniwanan mo siya doon sa dating mga ginagawa mo para sa Kanya. Laban ang Diyos sa pagtalikod, laban ng Diyos sa pagtigil, laban ng Diyos sa panglalamig. Kaya ang challenge to bend our hearts once again, a challenge to bend.
Kamusta ng mga gawain sa panahon ngayon? Routine, mechanical. Kamusta na ang mga gawain sa panahon ngayon? Kaayo na ng mundo. Ang gaang na ng dating at tingin sa Christian life. And worse, baliwala na ang posibleng nararamdaman ng Panginoon. Mga kapatid, hindi deserve ng Panginoon ang panglalamig natin. Hindi deserve ng Panginoon ang panghihimagod natin. Lalong hindi deserve ng Panginoon yung pagtalikod natin, yung iwanan natin, yung ginagawa natin para sa Kanya. Mga kapatid, kaya the best thing that we can do ngayong sandaling ito is to bend our knees, our hearts, once again, return to our first love. Amen? Return to our first love. Let us again express our hearts and tell God, Lord, alam mong mahal kita. Maaring naging mahina ako. Maaring bumitaw ako. Maaring naapektuhan ako. Pero sa mensaheng ito, ng pagpapahayag mo ng puso mo, na ayaw mo ng panglalamig ko, na ayaw mo ng panglulupaypay ko, ayaw mo ng panghibagod ko, ayaw mo nung naging pagtalikod ko. Ngayong hapong ito, just to prove to you, Lord, na nanghina lang ako, pero mahal kita. Babalik ako, luluhod ako sa iyo at sasabihin ko, Panginoon, na muli kong ibabalik ang mga dati kong ginagawa para sa iyo. Amen? Tayo po tayong lahat, mga kapatid. Tutugtog po. Huwag niyo pong hayaang maalis sa isip at puso natin ang panawagan. Take this message seriously. Remember, therefore, from whence thou art fallen and repent. Balik ka sa dati mong ginagawa. Do the first works. Pag hindi, or else I will come unto thee quickly and will remove thy candlestick out of his place, except thou repent. Let us choose to be revived this afternoon. The altar is open. The altar is open. Don't just come. Make sure na pag lumapit ka, naintindihan mo ang inilapit mo. Na para kang si Pedro, na kung saan, na-realize mo na hindi deserve ng Diyos ang panglalamig ko. Hindi deserve ng Diyos ang pagtalikod ko. Hindi deserve ng Diyos yung aking pag-alis sa Kanyang kalooban. Ang deserve ng Diyos, pagmamahal ko. Ang deserve ng Diyos, katapatan. Masigasig na paglilingkod. Sige po, a good opportunity for us to somehow talk to God and tell God, Lord, thank you. Thank you for this rebuke. Thank you for this reminder. Forgive me, Lord. Forgive me. Kung dumating ako doon sa punto na parang naging routine na lang, mechanical na lang, ginagawa ko na lang ang mga ginagawa ko, pero wala na yung puso, wala na yung pag-ibig. Or, nakita ko sa mensaheng ito na may mga tinalikuran ako na ang gusto mo, Panginoon, balikan ko. At nandito ako ngayon. Ibinababa ko ang aking sarili. Humihingi ng tawad sa aking naging pagtalikod, sa aking naging panglalamig. Sige po, isang magandang pagkakataon para sabihin natin sa Diyos, Lord, thank you. I need this message. I need this reminder.